Pag-usapan natin itong kay Cayetano at Matibag. Alam naman natin medyo may kiskisan ito sa social media. Itong si Cayetano at Matibag. Bigyan natin ng komentaryo. Good afternoon, Mr. Witness, Director, Attorney Matibag. Ganda ng introduction ni Cayetano. Yeah, just Kay on that Matibag. point ni Senator Bam, I understand as a law enforcer, as an investigator, you have to take all threats seriously. I'll ask you the same questions I asked the two NBI officers, and I do understand they were not under your supervision during that time dahil dun pa sila kay Director Santiago. No? I won't ask all the questions, but you did review the whole video or just the portions relevant to the statement of the Vice President na no joke, yung November 23. Your Honor, napanood ko po yung video, but you're correct. I focus mainly on the issue that is being undertaken. So simple question, paano naging process kung anong parts ng video at ng statement niya ang paniniwalaan mo or ng task force? So it's not personal. I mean, if you were in the task force or as you said, you created the task force now at duty nyo yung safety ng high government officials, anong process nyo kung anong parts ng video ang paniniwalaan nyo at hindi? Yon, ganda. Unang tanong ni Cayetano, pinanood mo ba yung lahat ng buong video o yung parte lang no kay BP Sara? Kasi may kasunod yan. Doon sa buong video ni BP Sara, ano ang ginawa niyong proseso para ito ay paniwalaan at ito hindi paniwalaan? Ng statements niya, what I meant. Well, ang ginawa po natin dyan, doon po mismo sa konteksto ng kanyang sinabi na humanap siya ng papatay at inutos niya na papatayin ang tatlong individual at yun po ay pumayag yung papatay at sinabi pa niya no joke. Doon pa lamang po ay na pong nakita yung pong ating hinahanap po na mga pwede niyang pananagutan po sa batas. Well, as an appointee of this government, as a lawyer, as an NBI director, I see your point and I get that. But what I meant is that before that statement, sabi kasi niya, kung papatayin ako, I mean, the record will bear out naman yung eksaktong sinabi niya. No? So this is my paraphrase. But ang pagkaintindi ko sa sinabi niya, kung papatayin ako, eto yung tatlong papatayin mo. And ang impression ko, pinagbibintangan niya yung tatlo na may plot against her. So yun ang tanong ko dun sa two previous NBI directors. If you're gonna believe that she contracted or talked to, may kausap, no? Siya, if you're gonna believe that may kausap siya at papapatay yung tatlo, will you not believe the previous nung sinabi niyang kung ako naman ang papatayin? Hindi po ganon, sapagkat ang tinignan na nga po natin ay yung kanyang mismong pagbabanta. At sa amin po, sa ngayon, yung aking pong task force na nag-iimbestiga, ay malinaw po na ang tinitingnan ay kung ano na ang nangyari dahil doon sa pagbabanta. Okay. At sinasabi nga po namin, dahil po doon sa pagbabanta, ito po ay umabot na doon na po sa level na ang national security nataya na po na kompromiso na. Sapagkat marami na pong lumalabas, tuloy-tuloy na pagbabanta. So doon na po natin ito tinitingnan. In the same video, Ito, okay. Etong tanong ni Cayetano, pakinggan nyo itong mabuti. Etong tanong ni Cayetano, eto na yung buong issue. Eto na yung buod ng betrayal of public trust o ito yung sinasabi na nakapaloob dito yung grave threat. Eto na yun. Kasi ang sinabi ni Cayetano, ano ba or anong lumabas na ebidensya dito kay Matibag sa pagtatanong ni Cayetano, ano ba ang nakuha ninyong ebidensya at ano ang inyong pinaniwalaan? Kasi alam naman po natin na wala pa silang nakukuhang assassin. Hindi nila makita or hindi nila alam kung may katotohanan ba na kumuha nga ng papatay si BP Sara base sa ebidensya. Nakukuha po natin kasi nga hindi nila matukoy kung sino yung papatay o yung tinatawag nilang assassin. Wala. Binasi lang nila na merong grave threat doon sa sinabi. Ulitin ko, doon sa sinabi. Bakit ko dinidiinan? Very important yan. Doon sa sinabi ni BP Sara. Nagets po? Doon lang nakabase itong prosecution patungkol sa grave threat. Nakukuha? Sa sinabi ni BP Sara. Sinabi rin ni BP Sara, papatayin siya ni Bongbong Marcos, ni Lisa at saka ni Tambaloslos. Kung ang pinupunto nyo, nakabase lang ang inyong ebidensya sa sinabi niya, bakit hindi nyo rin kunin yung sinabi niya na papatayin siya? Yan po ay pansinin nyong mabuti. Hindi masagot ng derecho ni Matibag. Swaks. Yan yung sinasabi ko, di baling magtagal sa mikropono si Cayetano kasi tumbok, may laman. Hindi katulad nung kay Tulfo paulit-ulit. Paulit-ulit na sabaw pa. Tuloy. he mentioned massive
corruption. But wala pa dyan kasi yung kayo speech at flood control investigation. So, same question, Director. Naintindihan ko, yun yung pinaniwalaan nyo. May kausap siya, no joke, no joke. Pero ang question ko, paano yung proseso nyo or anong naging thinking nyo na etong papapatay yung presidente, pinaniniwalaan ko, pero etong siya ang papatayin, hindi ko paniniwalaan, at etong graft and corruption, hindi ko rin paniniwalaan. Yan, dyan namate ang prosecution. Ha? Dyan. Yung sinabi niyang corruption, hindi pinaniwalaan. Yung sinabi niyang papatayin siya ni Bongbong Marcos, hindi pinaniwalaan. Pero yung sinabi niyang patayin si Bongbong, pinaniwalaan. Di ba? What's the process there? Well, ang proseso Anong proseso? Yun ang tanong. Observe nyo, kayo nang humusga sa sagot ni Matibag kung natumbok ba. Yung tanong. Nasagot ba yung tanong? Halimbawa, ang tanong sa inyo, 1 plus 1. Anong sagot mo? 4. Hindi po, kasi ganito yan. Pag minus mo ang 5 sa 4, tapos minus po ang 4 sa 3, pagiging 10. Hindi, ang tanong, 1 plus 1. Kayo nang humusga, nasagot ba? po dyan, ay tinignan naman natin, doon po sa pagbabanta niya, kung sa grave threat po yung pag-uusapan natin, alam naman po natin na yung threat na yan is absolute. Dahil nandoon naman po yung elemento eh. Doon naman po sa sinasabi namin na tuloy-tuloy na pag-iimbestiga, dahil ito nga po ay umabot na sa level lang na naapektuhan ng national security, we take into context yung mismong sinabi niya na meron siyang kinausap at yung kanyang kinausap. Yan na medyo hindi ko maintindihan. Paano naapektuhan ng national security kung papapatay ang presidente? Hindi ko magets. Maybe, hindi ako abogado. Hindi ko naintindihan. Baka silang abogado, naintindihan nila. Matatalino sila eh. Ay pumayag. Yung po kanyang sinasabi na kung papatayin ako, that is supposed to be na statement niya sa aming pong pananaw just to cover yung kanyang pagsasabi na siya'y may kinausap para patayin ang ating Mga kapuso, magpapaalam po muna. So, sa madaling salita, balikan natin. Sa madaling salita, namili sila. Namili sila ng paniniwalaan. Ganun lang. Investigate. Did you say all crimes o yung mga Lahat po ng mga pumapasok sa amin na mga krimen ay amin pong pwedeng imbestigahan, mutu proprio. Ganon din po yung mga krimen na meron pong nagreklamo na araw-araw na may pumupunta sa aming tanggapan para magreklamo. Ito po yung aming iniimbestigahan. At meron din pong mga iniimbestigahan kami na inutos po ng Department of Justice. And by the very nature, under the Constitution po ng Office of the Ombudsman, they can delegate the National Bureau of Investigation to... So as a general rule, you can investigate any crime motu proprio. More than the investigation of the crime is also the protection of our nationals. Yes. Saka po siyempre siguraduhin na promote ang ating demokrasya hindi nakukompromiso. Yes, but sa Lahat po investigation lang. So you can investigate any crime. Tama po. Yeah. Isn't that against Republic Act 10867? Yan ang tanong. Pwede nyo bang imbestigahan lahat ng crimes? Pero itong isa-cite niya, hindi lahat ng crimes pwede nyong imbestigahan sa NBI. Ang galing ni Cayetano. Hindi pa ulit-ulit. Gaya ni Tulfo at ni Luistro. The statute the that statute gives you of- power. The Act Reorganizing and Modernizing the National Bureau of Investigation. Sabi dito sa inyong Section 4, the NBI shall have the following powers and functions. Undertake and investigate the detection of crimes and offenses enumerated under Section 5. Section 5, may enumeration, human trafficking cases in all airports, extrajudicial, extralegal killings committed by state security forces against media practitioners' activities, killings of justices and judges, violation of 100175, otherwise known Cyber Crime Prevention Act, cases against Interagency Graft Coordinating Council and violations of the Anti-Dummy Law. Tapos, cases involving threats, security assaults against persons of the President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, Chief Justices. Walang congressman, senators, unlike judges lahat. Transnational crimes pursuant to existing international agreements, identification of dead victims in case of mass fatalities, incidents causes by natural disaster, and violation of commercial, economic, financial, white-collar crimes nakadyan yung law. So, exclusive yung enumeration. Then, provided, however, if that the President or Secretary of Justice may direct the NBI to undertake investigation of any crime when public interest so requires. So, hindi ba limited ang pwede niyong imbestigahan except that ang DOJ at President ang pwede mag-atas? That's my last question.
Yes, kindly wind up. Well, Witness may answer. Yes, yung pong ating listahan na yan, tama po, nandiyan dyan. Subalit, hindi naman po sinasabi na nalilimita dyan ang aming pong pag-iimbestiga. Sapagkat malinaw po ang mandato ng NBI that we are the primary investigating body. Yun lamang nga po, merong mga kaso, kung ito po ay bumagsak na sa jurisdiction halimbawa ng PNP na kanilang iniimbestigahan, we can still help and coordinate at the same way na kung kami po ay nag-iimbestiga at ang PNP pwede rin pong tumulong Well, po sa amin. Director, if that's your interpretation, that goes against what they taught us in law school, na pag exclusive yung enumeration, you cannot add. And at the end, Yun, galing, no? Nakita nyo. Ang sabi, in-explain ni Cayetano, eto lang ang pwede nyong imbestigahan. At yun po ay hindi according to the Constitution of Cayetano or hindi po yun according to the Bendalo Constitution of Bongbong Marcos. Yun po ay nakasaad sa ating batas. Eto lang yun. Eto. Ang sagot ni Matibag, hindi naman po ibig sabihin yung batas na yan ay limitado lang kami dyan. Pero, anong sinabi ni Cayetano? Yan po ay nasa batas. So, kung yan po ay nasa batas at nag-enumerate ng pwede nyong imbestigahan, hindi kayo pwede magdagdag ng po pwede pa kasi in-enumerate na nga eh. Sinabi na nga yung po pwede. So, pag itong sinabing po pwede, 1, 2, 3, 4, 5. Ito, imbestigahan mo si A, si B, si D, si E. 5 yun. Tanong, pwede pa ba mag-imbestigahan si F? Hindi na. Si G? Hindi na. Yon. Doon nagkaiba ng sagot. But the same pareha silang abogado. Pero, yung isa siguro, sabi nga niya, according to his opinion, yung mga sagot niya before, eto naman si Cayetano, sagot niya, according doon sa itinuro sa law school. Pang! Galing, no? Yan ang abogado. According sa Tulfo Law. of the enumeration of Section 5, nakalagay nga dito, however, the President and Secretary of Justice may direct you to undertake investigations of any crime. Why do they have to say any crime if you can do it any crime, if you can investigate any crime after all? It seems that you're expanding your jurisdiction by yourself. Well, Napaka-importante po niyan yung jurisdiction. Kasi halimbawa, ako wala akong karapatang manghuli, wala akong karapatang mag-imbestiga. Hindi ako basta-basta po pwede na lang kung wala akong jurisdiction. Same thing, ganyan po ang ginawa sa ICC. Wala silang jurisdiction dito pero pumasok sila. Nakikita nyo, that is why it's very important yung jurisdiction. Hindi po pwedeng bendalo. been doing po yan sapagkat we have also our primary role to make sure that law and order is being promoted through the NBI din po. Senator Cayetano can avail Thank you. of the second Sorry. round Yeah, thank you. later or tomorrow, since I believe Attorney Matibag, Director Matibag, forgive me, will still be here for the continuation of cross. Yun ang magandang Senator narinig ko Judge kay Rafi Chis. Tulfo thereafter. Ayan, narinig nyo? Binanggit ni Chis si Tulfo. Bumalik ulit, paulit-ulit. Nung bumalik siya, yun din naman ang tanong niya. Ay nako, ganyan po. Sana kung magtatagal kayo sa mikropono, yung may sense. Kung wala ring sense ang sasabihin nyo na lang, I am a lawmaker for 29 years. Drop the mic. Wala ka na sasabihin Magmumukha ka lang tanga. So, sabihin mo na lang yung pwedeng ma-pick up ng media or ma-pick up ng mga trolls, mga bayarang vloggers, and then okay ka na. Total, ala din naman. Chiche. Di ba?